Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atong maray na aga po sa ako po si Junal Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang parata sa lado nasyonal. Sa headlines kan mga parata sa lado nasyonal, ex-PCSO manager Royina Garman nakabalik na sa parte mismo kanda Pilipinas. President Marcos nakipag-meeting sa mga Filipino community dumana sa Cambodia. Iba pang pamayukan mga parata pinaka nakang pag-uranda kana nakalisnal daw laumada sa parte mismo kana Southern Luzon. Sa iba pang pamayukan mga barata sa lado lokal, official kan DPWH subuot naghagad ni na insertion sa 2026 budget. Kainot-inoting LGBTQ pilgrimage sa kasaysayan kan simbahang Katolika ipinagproklama o pinagagibo. Babang pamayukan mga baderta iskudero ng apudan na bawasan ada aabuton sa 200 bilyones pesos na pundo palaman sa flood control project. Grupo kan mga abogado pinag-inkaminar ang mga future lead lawyer na ipaglaban ang hustisya. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marhay na aga po sa Endogabos, ako po si Junal Cuba. Sa detalyes na gitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, siyam na iba pang mga kontratista o kontraktor nagtaunin donasyon sa nagkapira mga kandidato kan 2022 election sabi kan COMELEC. Pinagkumpirmar gunyan kan Commission de Election COMELEC na igwapanin siyam na iba pang mga kontratista o kontraktor nagpaabot nin donasyon sa nagkapira pang mga kandidato kan nakalis na election 2022. Basado kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pitugi kan digdi ang naging donasyon para man sa kampanya kan nagkapira mga senador, kongresista asin nagkapira mga political parties. Subuot nagluluwa sa sarong kontraktor nagtaunin donasyon na to o naduwa sa gudnang tulong kandidato mantang ang sarong kandidato manda nakinabang gikan sa tulong construction company. Ngunya na si Mana nagkaigwan ni na pagsumiti na COMELEC kan listahan kan mga kontratista na nagtaunin mga flood control project na iusubot ang nagtaunin kadagdagan na pondo para man sa mga kandidato kan nakalis na eleksyon na 2022. Mantang nakatalaan man na isumiti kan Commission de Eleksyon na bagong siyampang ibang mga kontraktor ngunyada sa House of Representative HOR bilang kadagdagan ng mga ebidensya para sa padagos na pag-imbestigar kan mga maanumaliyang flood control projects sa Pilipinas.
Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal nagpasairarom ni na panibagong reshuffling o reshuffle ang Philippine National Police o PNP matapos na ibugtak ilipat si dating PNP spokesperson as in Directorate of Controllership Police Brigadier General Jean Pardo sa Area Police Command Eastern Mindanao. Reribayan siya ni Police Major Wistrimundo Obenki na iyo ana dating kaklase ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartalis Jr. sa Philippine Military Academy PMA Class 1992 bilang bagong head kan DC. Nawalat na pwesto man ni Obenki at papanuan man ni Police Brigadier General Christopher Birong bilang bagong hepe kan National Police Training Institute NPTI. Ang mga pagbabago na ini bunga naman kan base sa bagong liderato ngunyan kan Philippine National Police napakusugon na ang liderato kan PNP mantang sa iyang inot na kaman conference pinagpahig ni Nartatis magiging blueprint kan sa iyang liderato sa pangnasyon na pulisya na iyo magiging basihan kan mga pinaglalauman ng mga pagbabago sa laog kan nasambit ng organisasyon. Magigirumduman na si Pardo nagserbi bilang pinakahaloy na tagapagtaram o PIO kan PNP antis na maging opisyal kan na DC asin na maibugtak na bago kaning assignment duman sa parte mismo kan Riyon kan Mindanao. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, pinagsugo ni Department of National Defense DND Secretary Gilberto Chuduro ang Puwersa Armada kan Pilipinas AFP na sigurado na magiging ligtas asin matrangkilo ang gigibo na parliamentary election sa masunod na bulan. Basado kay Chudoro, digdi papadanayon ang integridad kan kada lado kan militar asin siguraduhon na da mapartisipar ang siisayman sa parte kan tropa kan partisan politics sa maabot na eleksyon sa bulan kan Oktubre. Subuot kinakaipuhan na mangibabaw ang busis kan mga namamanwa ng mga Pilipino sa pagpili kan sa mga lider asin na trabaho kan Puwersa Armada kan Pilipinas na siguraduhon na dadangugon ang katrangkiluan asin may kredibilidad. Tinawan doon kan sekretaryo na labi sa sarong tuninong na perilian duman sa Bangsang Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao BERMM and sarong kaandaan kan tropa kan Puwersa Armada kan Pilipinas bilang tagapagsulong kan katrangkiluhan sa nasambit ng eleksyon. Sa ibong kani ang naging command conference man kan nagtalikod na aldaw kan Sabado bako lang bilang party kan preparasyon kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP asin man kan DND parliamentary election alagad maging sa iba pang mga inisyatibo kan organisasyon para man sa pagduol nin bagong suporta sa parte mismo kan BRMM. Sa nagbabaga pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga nakapagtala ni daim mababa sa 11,437 na mga bar tickers o examiners ang Korte Suprema kan nasyon ngunya na taon yan sa naging datos ngunyan kan inot na aldaw na pinagibo sa bara examination kan sudma sa naging pahayag ni Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier, chairperson kan 2025 bar exam na aabuton sa 13,000 na ang kabilugan kan mga examinees. Ngunya na taon na alagad aabuton sa 11,000 gikan sa bilang na ini ang nakapag-partisipar asin nakakuakan na sambit ng examination sa inot na aldaw kan bar exam. Bilang kana 6,673 ang mga kababayan na mantang 400
4,764 man ang bilang kan mga kalalakihan na nagkuan inharo sa pariyo man lang ang naging statistik kan nakalis na taon kung sain mas kadakol pa man giraray ang nag-exam asin na nakapag pasar na mga kababayan pinaglalauman ni Lazaro Abier na ana bilang na ini ana dai na mababa sa masunod na mga aldaw nin hulita digdi na italaga na ana pinagsasabing pagkakaigwakan na back out ka nagkapirang mga examiners sa mga nakalis na mga exam. Subuot maski ngani nakakamundo na isipon na dai nakadagos ana ibang bar takers nagtaupaman giraray nin mensahe ning pagkakaigwa kan paglaban si Lazaro sa pinagpahayag ng mga takers na dai magsuko maski pangani gura no kadipisil ang nasambit ng eksaminasyon sa pagkaabogasiya sa ibong kani apuera naman kan University of Santo Tomas nagkapera nga mga universidad an kabali sa mga local testing center arog kan mga minasunod San Beda University sa Manila, New Era University sa Ciudad Can Quezon, Manila Adventist College sa Pasay, San Beda College sa Alabang, University of the Philippines Bonifacio Global City, Ateneo Law School sa Makati, St. Louis University sa Baguio, University of Nueva Cáceres digdi sa Laog Canaga, University of San Jose Recoletos sa Cebu, Dr. Vicente Orestes Romaldis Educational Foundation naman sa Tacloban, Central Philippine University sa Iloilo, Ateneo de Davao University, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology nagkapirayan sa mga lugar na kung saan nagkaigwanin na pag-host kan examen kan bar na nagpuon kan suudma. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pa sa BBS-FM Naga. Nakatalaan na maga-sumiti si Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senador Erwin Tulpukan na sarong resolusyon na obhatong busision na reviewhon ang Republic Act 4566 o mas bisto bilang contractor license law na iyoan pinagabibilog kan Philippine Contractor Accreditation Board bilang licensing body para man sa mga construction contractors. Sigun ki Senador, obhato nagibuon ang review sa aramon kun kinakaipuan pa kan lay na magpasairarom sa sarong pagbabago asin kun kaipuan ining emyendahan partikular na sa mga provision na nakapalaman digdi. So buot da iniya maisip kun paano na ipasa anasambit ng lay urog na kun digdi malinaw naman na napansadiring interes lang ana nilalaman kan mga provisyones sa irarum kaniya sa irarum kaya kan Republic Act 4566 an solamente nga pwedeng maging party lang kan PICA Board of Directors iyo ang mga contractors na nasa irarum kan mga proyekto kan gobyerno maikukonsidera subot na sarong conflict of interest an nangyari sa laog mismo kan board orog na konsinda mismo ang mga miyembro kan contractors kan mga proyekto nga pinagsisirip ngunyan kan Senado tinawan doon ni Dulpuna oras para magpasairarom sa sarong reforma kan PICAB law. Ninuli tadain na ninda nagagampanan pa na dapat sa nang trabaho kani sa pagprotekta sa publiko gikan sa lado kan korupsyon sa ngunya na aldaw kan Lunes man pinaglalauman na isusumiti ni Tulpo ang resolusyon bilang party man kan pagsirip kan Senado sa mga maanomali ang flood control project sa Pilipinas. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta pakitangunya sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta pinag-ingkaminar ngunyan kan National Union People's Lawyer NUPL ang mga bar examinees ngunya na taon na nagamito na sandigan sa saindang pagkakaigwanin na exam an saindang paninindugan na mapakaray an hostisya sa Pilipinas. Sa sarong pahayag nagtaonin pagirumdum an NUPL na ana pag-aadal kan law ang dapat may
relasyon sa integridad asin karahayan kana pangangataman kan mga interes kan publiko asin man pagdulnin serbisyo sa publiko. Basado sa grupo magsiservis ng pagirumdum sa mga examinees ngunya na taon and mga reglamentos kanli na kung saan minasulong para man makatubang ang pananagutan sa mga korupsyon asin katiwalian sa presenteng namamatian ngunyan kan kada Pilipino. Kaya manan pangapudan ngunyan kan NUPL protektaran ang hustisya asin karapatan pantao sa kada mga namamanuan asin labanan ang korupsyon. Sa ibong kanian mga pangapudan man ini kan grupo bunga naman kan mainit na pagtratar manugudman sa anomaliyang nag-usbong sa mga flood control project sa gobyerno na iyo ang presenteng pinag-iimbestigaran ngunyan kan Kongreso. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kan mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal nang pudan si Senate President Francis Chis Escudero sa parte mismo kanda mga pagiriba kanina bawasan ang 250.8 billion pesos na pondo para man sa flood control project kan Department of Public Works and Highways o DPWH gikan sa prosopistong 881.3 billion pesos na budget para man sa 2026. Basado kaya ki Escudero dapat na itagama ang dakulang parte kan pondo sa edukasyon, sa salud asin man sa produksyon kan pagkakaan mantang pinag-aalat ang pagpapasunod kan EDB funded flood control master plan sa masunod na taon. Kontra kani asin na batikus sa ana grabing pondo para man sa flood control na aabuton sa 13 billion pesos para man sa mga bagong eskwelahan ug mga classroom, 52 billion pesos para man sa tulay asin budget proposal pig-inkaminar ni Escudero ang Department of Budget and Management DBM naliwat na busisiun ang DPWH budget limitaran ang flood control projects para man sa mga lugar na kung saan totoong pinagbabaha. Mientras tanto'y pinagpahayag kan leader kan Kamara na ibalik ang prosopistong 2026 national budget sa DBM para man siguradoon na alokasyon na kabali naman ang mga flood control projects. Nangako ang DBM asin ang DPWH na re-resolveran ang nasambit ng prosopisto sa tao kan kontrobersya na dawit si Escudero sa Centerways Construction and Development saro sa top 15 contractors kan flood control project kung saan inako kaniya na nagresibisya siya nin 30 bilyones pesos na campaign donation gikan sa presidente kaning si Lawrence Lubiano kan 2022 eleksyon. Alagad digdi sasayumahan na may pagkasabot siya sa operasyon kana nasambit ng kumpanya, pero inako niya na nakakuha siya ninda 30 milyones pesos na donasyon para man sa iyang pangangampanya sa nasambit ng kontratista. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabagang mga barata sa BBS-FM Naga. Ipinagpahayag ni Senador Pampiluping Lacson na sarong opisyal kan Department of Public Works and Highways DPWH ang subod naghagad nin insertion o dagdag na pondo sa 2026 National Expenditure Program NEP gikan sa parte kan opisina ni Senate Minority Leader Tito Soto III. Sa sarong pakikipag-ulay sinabi ni Lacson na si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral subuot na nag-apod sa staff ni Soto tangani man na mag-apod kung gusto kaning magsumitinin mga prosopistong project na pwedeng maisingit sa budget. Kinumpirmar ni Soto anasambit ng insidente asin ipinagpahayag na pig sa Yumania anasambit ng alok daiman subot nagtaonin pahayag si Cabral mapadapit sa nasambit ng issue kasumpay kani naglataw ang iba pang mga issue sa parte kan DPWH kabali na ang mga ghost project na daipa makumpirmar ni Cabral kung
huring pagdangog sa parte kan Senado. Magigirumduman ipinagpaig ni President Ferdinand Marcos Jr. na 20% kan 545 billion pesos na budget para man sa flood control project ang napasiring sa 15 sanang mga kontratista kung sa ina 5 sa mga ini an may proyekto ninharo sa Caparillo asin gabos sa riyon kan Pilipinas. Ninuli kaniya ipinaga-oktaba kan House Appropriation Panel an pagtratar sa prosopisto nga 880 billion pesos na budget kan DPWH para man sa 2025. Mantang pinagalat ang pagsumiti kan na irata o pagbabago gikan sa nasambit ng ahensya kan gobyerno. Ang nasambit ng pondo 268 billion pesos ang nakatagama para man sa flood control o abuton sa 32% kan bilog na budget kan DPWH. Mantang inako man kan bagong DPWH Secretary Benz Dizon na dapat bawasan ang budget kan sinambit ng ahensya ninhuli ta may mga proyektong tapos na o dai kinakaipuan sa nagkapirang mga lugar kanda sa tuyang nasyon. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Sa BBS FM Naga, mainit na pinag-resibi kan mga Filipino community duman sa parte mismo kan Cambodia si President Ferdinand Marcos Jr. Ini ang naging inot na agenda kan presidente sa iyang tulong aldaw na official state visit duman sa parte mismo kan nasyon kan Cambodia. Nahiling sa kasaysayan asin kaugmahan mismo pagngisi sa pakikipag-ulay kan presidente sa parte mismo kan Filipino community duman sa Cambodia. Kana nakalis na Domingo o September 7 kasudma nagabot sa Cambodia ang presidente kay ban si First Lady Luis Lisa Aranita Marcos. Pinagsabat siya kan mga opisyal kan Cambodia gikan maada sa parte kan aeropuerto. Nagkapera sa mga aktibidad kan presidente iyo ang pagkakaigwa kan pinagapod na bilateral meeting kan Cambodian Prime Minister Samdech Mohabubur ti Padil Hun Manita parmada sa pagpapatibay kan relasyon kan Cambodia asin man kan nasyon kan Pilipinas. Padagos-dagos kita bagatugang sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Gusto ngunyan kan Estados Unidos de Amerika napakusugon ang kakayahan kan mga parasirang mga Pilipino tangani man na maging mata asin na talinga laban man sa illegal na pagsisira asin pagkaraot kan kadagatan. Bunga naman kan mga pagtaray ng mga nasyon partikular na duman sa West Philippine Sea. Sigun kay Jonathan Fritz kan US State Department kabali sa prioridad kan bagong foreign aid kan Amerika sa Pilipinas and pagpasiring sa illegal fishing orog na gikan sa parte mismo kan China asin iba pang mga nasyon kabali na ang $63 million na tabang na ipinagpaig ni US State Secretary Marco Rubio kan nagtalikod na bulan kan Hulyo. Obhato kanasambit ng programa na digdiya pa kusugon ang pagkakaigwa ng pagsusuporta kan mga lokal na mga parasira tangani ba na bareta o makapag-duol nin impormasyon ka na mga dayuan ng mga barko na naglalaog sa kadagatan na sakop kan teritoryo kan Pilipinas. Maski man sa inisyatibo ka na pagbabantay ka na polusyon sa kadagatan, pagkaigwan in pagkakaraot ka na mga coral reef. Mantang digdi nakatalaan man na magbisita si Fred sa Pilipinas tangani man pag-urulayan ang mga proyekto mapadapit man sa illegal fishing, disaster readiness asin na pagpapakusog kan Luzon Economic Corridor. Iba pang mga nagbabagang mga barata pakitangunya sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagapahiwas ngunyan kan Land Transportation Office LTO ada
sinasabing palit plaka programa sa gabos na mga chauffeur, license renewal offices, asin mada duman sa parte mismo kan Metro Manila tanganing mas pang maparikas ang pagpapaluwas kan mga plaka na gibuman kan mga accessible sa parte mismo kan da publiko. Basado sa LTO NCR Director Rocky Versusa III, makikinabang digdi ada mga may kadsadiri kan da motorsiklo na digdi mayo panin opisyal na plaka sa sendang Certificate of Registration o nagagamit kan pinagaapod na MB file number bilang temporaryong plaka. Dagdag pa kan Assistant Regional Director Abogado Dinis Baryun, mas kagadidikit ang tao sa mga DLRO kumparaman sa district as in extension offices, kaya mas maginhawa subot ini paraman sa publiko. Pwede man na makakuha ka na plaka ang may mga lulunadan na may 7 karakter na plaka. Nagagamit pa kan lumang 6 karakter grain plate o rehistrado kan na 2017 pababa alagad nagagamit man kan MB file number. Apwar kaya da pwede man na mag-check nin availability kana plaka sa LTO NCR website gamit ang online plate inquiry tool o sa mismong LTO office kung sa inot ni rehistro ang sinambit ng mga lulunadan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, ipinagmamalaking unyan kan Presidente kan Republika kan Pilipinas sa paagiman ni President Bongbong Marcos ang subuot digdi pagkakaigwakan na mga sinasabing problema sa power supply duman sa parte kan na sigihor na napakaray na subuot. Sigun sa Presidente o kinaan supply asin kinakaipuan na lang na ayuson ang sistema in kaso magkaigwakan pinagapod na power outage sa sarong lugar na pwedeng mag-shift kan supply kan source gikan sa manlaylay ng mga power plant. Pinagsiguro ni President Bongbong Marcos na bilog ang supply kan kuryente sa Siquijor matapos kan ceremonial switch on kan 17.8 megawatts new Siquijor diesel power plants sa parte kan Larina Siquijor na may bastanting kapasidad asin reserba tanganing maiwasan ang mga brownout. Tinawan doon kan Presidente na si Bongbong Marcos ang Prosilco o ang Provincial Electric Cooperative o Siquijor Incorporated ang magpapadalagan kan supply kan kuryente sa nasambit ng probinsya. Kaugmakan na Presidente na ideklara na bilog ang power supply kan kuryente sa nasambit ng lugar. Pinagabistuman kan Presidente ang Department of Energy, National Electrification Administration asin man ang Energy Regulatory Commission na maibalik nin maray ang supply kan kuryente sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga nagbabagang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, igot ngunya na pinagkontrakan Malacanang ang subuot na spin gikan sa nagkaperang mga kongresista na ubetong digdiya ilihis ang issue sa maanumaliyang flood control projects, korupsyon asin ibaling sa executive branch ang mga pananagutan. Daima na nagustuhan kan executive branch ang spin kan nagkaperang mga house member, partikular na ang planong ibalik sa Department of Budget and Management DBM ang 2026 National Expenditure Program o NIP. Sa sarong statement, nagapatadid si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabihan kani ang House of Representative na kaigwanin aksyon sa pangapudan kan publiko ang full accountability sa mga maanumaliyang mga flood control project kasunod man ka nagpapadagos na 2026 budget deliberation. Pag siguro pa man ni Bersamin na dai papaurgon asin tutugutan kan mga miyembros kan gabinete
an anuman na pag-atake sa integridad asin reputasyon kan executive branch asin na anuman na paglalapigot na i-hosted sa an proseso kan budget ka mga politiko na chatro. Pinag-inkaminar ni Executive Secretary an Kamara de Representantes na magkaigwa kan pinagapod na full accountability sa ina mga miyembro na investigasyon na pinagapuunan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. manungod sa maanumaliyang flood control asin iba pang mga proyekto. Sinabihan ni Bersamin ang Kamara, clean your house first. Ninhuli ka na magiging mayong saysay ang investigasyon ka na gobyerno kung dai malilinig ang sources kan korupsyon. Aranina na mabilog ang independent commission na iyo na mag-iimbestiga sa mga maanomaliyang proyekto, partikular na sa flood control project. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si Batangas Representative Leandro Ligarda Libiste sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magpasunod ka na balasahan sa District Office kanahinsya duman sa Batangas. Idi kasumpay naman kan pagporbar subot na panunuhol ni dating Batangas District Engineer na si Engineer Abelardo Calalo sa nasambit ng kongresista. Pinagpaayag ni Libiste an sa iyang pangapudan para manda malinig ang opisina kana mga koraptong mga opisyal asin manda mga empleyado. Sangunyad, igwanin isinasagibong evaluation para manda sa mga opisyal asin man empleyado kada District Engineer Office sangkot ang mga maanomaliyang mga proyekto, partikular na ang flood control project sa tao kanda bagay nini mayo man ni balak si Libiste na trataron pa ang issue sa EMPRA Commission orog na igwadaan ni sinampaan na ning kaso laban kay Engineer Calalo. Siniguro ni Libiste na sa iyang tututukan ang nasambit ng kaso asin mananagot ang dapat na managot. Digdi nanindugan si Libiste sa iyang posisyon na pinagpurbaran siyang suhulan ni Calalo. Ini kasunod naman kan pagsayuma asin pagnigar ni Calalo na pinagsuhulan kani ang nasambit ng kongresista na si Libiste. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, preparado na magsampa nin sarong prosepisto si Senador Francis Kiko Pangilinan na kanlay na magtataunin subpoena powers sa Independent Commission na nabilog para man sa investigasyon asin pag-iimbestigar sa mga maanomaliyang mga flood control project. Tinawan doon kan Senador na maski may kapangyarihan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gibo ni na sarong Independent Commission sa irarom kan administrative good tanganing digdi solamente sana ang Kongreso asin hudikatura sana ada dai subuot sakop kan na Executive Department ang pwedeng magtaunin na subpoena powers sa paagiman kan na lay o internal rules. An sa iyang pahayag kasunod naman kan anunsyo ni Presidential Commission Office Under Secretary at Palace President Officer Claire Castro na kung sa ina tinatapos na kan Malacanang ang sarong executive order EO para man sa pagbilog kan komisyon ang magkakaiguning kapangyarihan na mag-issue nin subpoena laban man sa mga sangkot sa nasambit ng controversial kan flood control project. Kasabay kani nagpapadagos ang mga investigasyon sa lado kan Senado asin man Kamara mapadapit man sa multimilyon na kantidad kan GOS asin man substandard infrastructure project sa parte kan Pilipinas. Liwat na ipinagpahig ni Pangilinan na dapat digdi panginutan asin pamayuhan kan dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Ruilio Singson ang dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang nasambit ng komisyon. Mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado
Mga tugon sa satuy mga barata sa lado lokal, mga armas asin mga pampasabog na recover o nakuha kan mga miyembros kan militar sa sarong taguan nin mga armas asin mga pampasabog na discovery duman sa barangay kan Ogob sa Malinaw, Albay kan Sudma sa isinagibong operasyon kan pulisya asin man kan Philippine Army na recover gikan naman sa nasambit ng lugar ang sarong shotgun na mayo nin serial number, duwang improvised explosive device IED, sarong rifle grenade launcher, 31 pidaso kan 7.62 mm o mm na bala, 5 mga bala sa particle shotgun, sarong rifle grenade case, duwang magazine para man sa caliber 5.56 mm rifle, duwang pulang bandirang sarong bandoler asin sarong ito natimba. Digdi pinagatutubadan ang mga na-recover na mga armas ang gamit kan mga rebelding grupo kan New People's Army NPA duman sa parte mismo kan lugar kung saan nag-ooperar ang nasambit ng mga rebelding NPA. Ta iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal duman sa parte banda Banwaan kanda Baaw, Camarines Sur kanda Sabado, bandang alas 10:35 nin pagkabanggit tulos na nagresponde ang grupo kan Philippine National Police o PNP duman sa parte kan Baaw kay banan ang MDRRMO sa nangyari na aksidente sa barangay kan San Juan, Baaw, Camarines Sur. Sarong trimobile driver ada buminangga sa top down kan motorcycle driver na kung saan tulos na napagarmanda naburat palan ada nagmamaniyo ka na sambit ng bikulo ang top down na motorcycle ang biglang nagsiko sa lane ka na tricycle na nagbunga nin banggaan nakulugan ada driver asin na tricycle sering mana ana mga pampasa o mga pasayro kani pinagdaraman sa partikan hospital para manda digdi ipabulong ana chopper kan top down padagos man ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa parte kan Banwaan kan Baaw. Liwat nagpagirumdum ang Baaw PNP sa liderato ni Police Major Engelbert L. Turaldo ang Chief of Police na mag-ingat sa pagmamaniyo urog na kunbanggi asin sa panahon kan maraot ang kamugtakan kan panahon o sige ang bulos kan urand iwasan ang pagmamaniyo ni na burat o kunda iman na pagal tanganing maiwasan ana pagkakaigwanin aksidente permi nga sundon ana lay trapiko asin siguraduhon na may valid na lisensya antis na magmaniho tabang-tabang kita sa pagpapadanay kan kaligtasan sa parte kan tinampo sigun paman sa pangapunan kan Chief of Police kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Yetbo Kamin. Na-irehistro ka Department of Health Bicol ang nasa 25,919 na pasyente nagpasairarom sa bulungan para sa helag na tuberculosis. Sigon kay Aida Ruby Jimenez, TB Program Coordinator, nag-abot ang success rate sa nasa 94%. Gikan sa kabilugan 31,399 na kaso kan 2024 sa anong na probinsya sa Rehiyon Bicol para sa taon 2024 sa Albay nakapag-register ng 5,748 na tibihon, Masbate 3,868, Sorsogon 3,494, Catanduan is 1,142, Camarines Norte 2,480, asin sa Camarines Sur ang nag-abot sa bilang na 10,187 na tibihon sa inot na duwang quarters kang taon igwang 15,533 na enrolled para sa TB treatment sa rehiyon. Ang tuberculosis ang sarong infection o infectious disease na kan bacteria, microbacteria, yung tuberculosis marumduman ang DOH sa irarom kan National TB Control Program o itong maabot ang TB Free Philippines na mayong mairestro na binawian ng buhay para sa News Buyet Paderes.
BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang nagbabagang mga barata, sarong parasira na irido matapos tamaanin bala sa operasyon kan Philippine Coast Guard PCG duman sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Norte laban man sa illegal na pagsisira sa kadagatan kan Paracali kan nagtalikod na aldaw. Subuot tulos na pinagdara sa hospital ang biktima mantang pinagpapasairarong paman sa kustodiya kan PCG Paracali Substation ang bangkang buli-buli. Sigun sa liderato kan PCG, pinagapurbaran subuot kan mga parasira, nabanggaon ang sindang pinaglulunadan, nabangka asin na nagpaputok subuot, ninuli man sa pagpapaputok, sinda nag-warning shot, siring man, igot na pinagsayuman kani na irido ang parasira na may dara ni Badil o may pagpapaputok gikan sa sindang grupo sa pahayag ni Lieutenant JJ Janda Pool Malaya, Station Commander kan Philippine Coast Guard, pinagapaayag kanin na dai asin bako sa saindang lado naghali anda balang tuminama sa rasambit ng parasira ninuli kan pinagsasabing warning shot lang ang saindang pinagibong pagpapaputok bagay na digdi nagsasabi mada asin kaparehas sa payag kan parasira nagpapa umayngunya na anda irido nga parasira sa sarong hospital mantang isinasagibo ang verifikasyon na diskubre na nawawara ana nasambit ng bangkang buli-buli na dapat nasa kustodiya ngunyan kan Philippine Coast Guard napasain ngunyan ang bangka sigun sa Paracali Coast Guard Substation nakadulag kaya subuot ang bangka bandang alas 10 nin pagkabanggi kay baan ang 14 tripulante nagkapirang oras antes isagibo ana suko o kansuko an para pintis kapot na kan Coast Guard pero nakadulag pa ang mga parasira asin nawara pa si bangka sagkod sa ngunyad mayo pa nin formal na paliwanag gikan sa PCG manungod sa pagkakawara kana sambit ng bangka asin mga tripulante nakaput na o nadakop na ninda ana mga buli-buli ang sinasabi nga nagagamit nin lambat na may saradita na mga labot asin digdi nagkakaigwa ni na pagsagasa sa saradita na mga kagamitan sa pagsisira ang mga lokal na mga parasira duman sa nasambit ng probinsya. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. PNR may dagdag na biyahe kan train sa Camarines Sur para man sa panahon kan piyesta. Daryl Banya sa detalye. Inanunsar kan Philippine National Railways na magkakaigwanin karagdagan na biyahe ang PNR train sa mga rota kaini sa probinsya ng Camarines Sur katakod kan selebrasyon kan kapiyastahan sa Naga ngunya na Setyembre. Base sa PNR sa maabot na Setyembre 20 asin man 21 pwedeng maglunad ang mga pasahero sa tren na may biyaheng Naga City pasiring duman sa syudad kan Iriga alas 10 aga asin susundan ini kan biyaheng Iriga City to Naga City min alas 11:15 nin aga. Pagkahapon man igwanin tren na mahali digdi sa Naga pasiring duman sa Iriga alas 2 nin hapon asin susundan ini kan biyaheng Iriga pasiring man igdi sa Naga min alas 3:15 man nin hapon. Sigon sa PNR ang kadagdagan na biyahe na ini bilang kasimbagan sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makapagtaon ng serbisyo sa mga commuter asin deboto na makikisumaro sa selebrasyon ng kapiyastahan asin ipigsugo man kan Presidente na siguraron ang salbado asin tulton na biyahe kan mga pasaherong naglulunad sa PNR. Nadasanto mapadagos man ang regular na biyahe kan tren kan PNR sa mga rotang Lucena to Calamba, Naga to Sipokot asin Naga to Legazpi. Dagdag na bareta sa radio lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ang pagtaunin na serbisyo o tabang kan pamilya Villapuerte sa panginginot ni Governor Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin Congressman Migs Villapuerte sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur kung sain ang mga panginot na mga pangangaipo kan mga senior citizen asin mga PWDs iyo ang tinatauanin na
panginot na atensyon kada pamilya Villafuerte padagos-dagos ang prioridad sa mga residentes asin mga PWD Seringman senior citizen sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Dagos-dagos ana sa indang pagatod nin assistive devices arog kan mga wheelchair sa inda kaibaan ang PSWDO team na kung sain nakapag-heras nin pirang units nin mga wheelchair sa nagkapirang mga beneficiaryo kanina mga senior citizen asin man mga PWDs duman sa parte kan na Banwaan kan Milaor Camarines Sur gainsa asin man sa Banwaan kan Kanaman maging anda syudad Canaga sinakop pa kan na serbisyo kan na Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte kung saan ana nagkapira sa mga taganaga naghagad nin wheelchair sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. An kasimbagan ni Governor Elry Villafuerte tawan iyan mayo nin pilion taganaga man o taga Camarines Sur ninuli ta nagdudulok nangangaipo kan mga wheelchair dapat tawan asin mayong dapat pilion. An sa indang pasasalamat sa programa kan serbisyong Kapuarte ni Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asin man kan ama kan probinsya kan Camarines Sur Governor Elry Villafuerte ninhuli tadigdi padagos ada pagtaunin na ayuda sa pangangaipo kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur, partikular na kan mga PWDs asin man kan mga senior citizen. Digdi sa pagpaabot kan mga pasasalamat kanasambit na mga residentes na beneficiaryo nakangisi ana mga ini asin maugmana si Governor Elry Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte sa mga ngisi na nahiling ninda sa parte kan kaugmahan kan mga beneficiaryo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal padagos-dagos ang paglibot kan Provincial Health Office kan na probinsya kan na Camarines Sur sa kasuguan ni Governor Elry Villafuerte kan Camarines Sur tangani man na mairani ang medical and dental mission dara ang laboratory diagnostic band Women's Wellness on Wheels asin dental clinic on wheels nagkondukta nin libreng mission sa barangay kan poblasyon sa Banwaan kan gain sa Camarines Sur manlaylay ng mga serbisyo medikal ang nahiduhol sa mga residentes na nag-avail kan sinambit ng serbisyo na pinagdara ni Governor Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan pinagaapod na serbisyong Kapuarte nagkaigwanin libreng medical and dental check-ups, x-ray, tooth extraction asin mad laboratory tests. Dakol na mga residentes ang nakakuha nin libreng bulong bitamina asin mga maintenance medicine gabus na edad na benepisyaran aki gurang asin mga daraga patin sultero igwanin libreng pagkakaigwanin na gupit o pagkakaigwanin pagbulog, manicure asin pedicure para man sa sainda kaya labi-labi ang kaugmahan asin pasasalamat kan mga taga-Banwaan kan gain sa Camarines Sur sa serbisyong darakan medical team na pinagatud ni Gobernador Elry Villafuerte pati naman ang mga residentes na igwanin gadan na kuku na hali iyan ninhuli man tadigdi nag-abil nin pagmamanicure sa sainda. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal naghatod ni natabang si Congressman Luigi Villafuerte maski nga ni sibot-sibot ini duman sa parte mismo kan na Kongreso kung may pagkakataon na pag nagkakaigwanin recess ini ang nagbibisita sa manlaid-laid na Banwaan kanda 2nd District kan Camarines Sur tanganing kumustahon asin mada tawanin na magkakadigong ayuda basado sa pangangaipo kan mga residentes nagatod ninda pag-asa asin na pagkakana ana gobyerno sa paagimana ni Congressman
Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur, sa barangay kan Dalipay, sa Banwaan kan Milaor, sa irarom kan programang food assistance. Bako lang ining simpleng pagduhol nin pagkakanda para man sa urual daw na pangangaipo, kundi sarong patunay na padagos na pagkakaiguanin pangangataman asin dedikasyon sa pagkakaiguanin na serbisyo sa mga namamanwaan kan ikaduang distrito kan na probinsya kan Camarines Sur. Dain nagpupundo si Congressman Luigi Villafuerte sa pagatuda ni tabang sa mga residentes kan 2nd District kan na Camarines Sur. Personal na pinagdudumanan kani ang mga lugar tanganing pag-urulayan ang mga problema na dapat tawananin magkakadigong aksyon kan sa iyaga distrito. Pag may oras, nagpapasiring sa mga lugar tanganing pasyaran asin makipag-ulay sa partibismo kan mga residentes. Gikan sa puso, dakulang pasasalamat, mayong sawang suporta sa parte kan mainit na pagresibi sa kada pagbabalik sa iyang komunidad, partikular na sa 2nd District kanda Camarines Sur. Nagbutas nin pahayag ang congressman na magpapadagos-dagos ang tunay na serbisyo na ihatod niya sa mga taga 2nd District kanda probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kita ngunyad sa luwas kan nasyon o barata internasyonal. Sa tuyang barata sa luwas kan nasyon, nagbutas na sa iyang pwesto bilang Premier Ministro kan Japan si Shigeru Ishiba, tangani man maiwasan ang sarong pagkakaigwa sa laog kan nasambit ng partido kan Liberal Democratic Party ninda ipagkakairintindihan basado man sa nasambit ng pahayag. Si Ishiba ang naging Prime Minister kan October 2024 asin pinanginutan ang sarong koalisyon sa pagultanan kan na LDP asin man kon kumiito sa iyang pagkakaiguanin liderato nawaran ang majority sa pariyong hababang kongreso asin man partibismo kanda halangkaw na kongreso mapadapit banda sa pagkakaigwa kana parlamento an sa iyang koalisyon kasunod kana anggut na mga butante sa padagos na paglangkaw kanda gastuson kanda nasyon kan Japan. Ninuli kanina waraan na majority sa partibismo kanda kongreso kan October 2024 asin na majority sa partibismo kan Senado kan Hulyo 2025 halangkaw asin na matapos na madaog kan Hulyo. Sinabi ni Chiva na nire-resibi na niya, inaako niya ang magabat na resulta kanda eleksyon na alagad siya ana nagkaigwa nin desisyon na magdanay bilang Prime Minister mantang nakatalaan man na magaburutuan sa aldaw kan Lunes o ngunyan aldaw ang mga miyembro kan LDP tangani man na magdesisyon kung magkakaigwa nin preparasyon kan sarong extraordinary leadership eleksyon sa nasambit ng nasyon kan hapon. Sa tuya ngunyan na barata kita ngunyan sa kinabanda ni Karawat sa lado kan na tinis da inaga-trayumpo si Amada Anisimova na makuha ang sa iyang kainut-inuting Grand Slam title matapos man na digdi madaog sa US Open na kontra ki Aryna Sabalenka sa 6-3, 7-6, 7-3 kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Ang 24 anyos na Amerikanang tennis star na runner-up sa Wimbledon kan Hulyo ang liwat na daog sa sarong major final asin inako na kinulang siya nin determinasyon kasumpay kan sa iyang laban. Ipinagpayag ni Anisimova na liwata na mabalik ang nervyos o buminalik ang nervyos niya kan nadaog siya sa Wimbledon final laban sa Iga Swiatek 6-0 kung sa ina subot siya na frozen o digdi nagtaragas.
Iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department Chief Engineer Ariel Camarote, ako ang sendong para bareta si Junel Cuba, mabalos kan sendong pagantabay, mapa sa tuya pulugod ang biyaya patin ang bendisyon kan maladyo. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa headlines ka na mga barata sa lado lokal, drug session na isinumbong sa parte kan mga autoridad, tulos inaksyonan, mga nagchuchurungki, nagkadarakop. Dola sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur, nagasagibunin orientation para sa tupad beneficiaries dumana sa banwaan ka na Bula, Camarines Sur. Padagos ana healthcare on the go medical mission kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa liderato ni Governor Elry Villafuerte. Nagkaperang mga istruktura kan na probinsya kan Camarines Sur, pinaga-inspeksyon kan na PNR. 91 na mga estudyante kan na UNC digdi sa laog kan naga nagpasairarom sa Wasara Orientation and Demonstration kan na Coast Guard Station sa laog kan na Camarines Sur. Nagkapera lang yan sa mga headlines kan mga bareta. Ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tukang ako si Junel Cuba, sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal, sinugo ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Ang Provincial Health Office sa laog kan na probinsya, tangani man na magasagibo ni na medical and dental mission sa banwaan kan gain sa Camarines Sur. Ini sa request man kan na gobyerno lokal kan na banwaan kan gain sa pagiginot ni Mayor Guntang. Tulos na pinagapadaran ni Governor Elry Villafuerte ana mga personay kada Provincial Health Office kada probinsya kada Camarines Sur kay banal ana medical banda asin banda laboratory diagnostic banda Women's Wellness on Wheels asin dental clinic on wheels nagkondukta nin libreng mission asin iyan ginibod man sa barangay kada poblasyon sa banwaan kan gain sa Camarines Sur manlain-lain ng mga serbisyo medikal ang naidol sa mga residentes libreng medikal asin dental check-up, x-ray, tooth extraction asin man laboratory test sering man nagtauman ni na libreng mga bulong asin man kabali na dyan ang pinagadol na libreng vitamina para man sa mga residentes. Huli kani dakula ang pasasalamat kan mga residentes partikular na kan lokal na gobyerno kan
Banwaan kan gain sa Camarines Sur Mayor Guntang kay Gobernador El Revilla Cuartilla sa padagos na pagpursigi na matabangan ang mga residentes kan Banwaan kan gain sa Camarines Sur sa saindang mga kahilangan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, ang drug session na isinumbong sa 911 tulo ang nagkadarako pa sa akto na nagdudroga duman sa party mismo kan Banwaan kan Nabua Camarines Sur. Arestado ang tulong lalaki kabalinaan na duwang senior citizen matapos man na madakop na nagagamit sa padagos na pagtungki kada droga sa laog mismo kan harong duman sa Banwaan kan Nabua Camarines Sur. Alas 5 ni na pagkahapon sa rong concerned citizen ang nag-apod sa 911 asin isinumbong ang nangyayaring drug session sa sinambit ng lugar. Tulos-tulos na alerto ang Nabua Municipal Police Station na pinagdumanan ang lugar na kung saan nakumpirma ang sumbong rayaon inarabutan ang mga nagchuchungki na mga suspetsado. Duman na dakop ang mga suspek na pinagbistong si Edring 68 anyos gusgus na alagad sige pa ang sungsong tagaduman sa party mismo kan Banwaan kan Nabua Camarines Sur. Si Igay, 64 anyos na nalulo. Alagad ini mayong pagbabago. Sige pagiraray ang paggamit kan illegal na droga. Tagaduman sa Masuli sa Batuk Camarines Sur asan ang sarupang sarong alias na Mano, 59 anyos, sarong security guard, residente kan 3 years sa Banwaan kan Batuk Camarines Sur. Nakumpiskar sa mga ini ang duwang pidasong plastic sachet na may laog nin shabu asin may kabilugan na timbang na sarong gramo nagkakantidad 6,800 pesos. Nakuaman sa saro o nakuaman ang sarong aluminum foil na may laog nin suspected na shabu residue. Ninuli man kan matrayumpong operasyon sa tabang man kan 9/11 digdi pinag-iingkaminarkan kapulisan ang publiko na iapod ang mga krimen o ano man na insidente sa saindang lugar urog na kung nagkakaigwa nin transaksyon mapadapit man sa illegal na droga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga bareta pa kita sa lado lokal. Nasa linya si Buyet Paderes, Yetbo. Nag-inspection ka na kaaging aldaw ang Project Monitoring Committee kan naga sa Panginoon kan chairperson na si Atty. Nina Rances kung saan piglibot nila manlalay na patrabaho sa siyudad lokal man o nasyonal. Karo sa mga na-inspeksyon mga flood control project sa Mabulo at Del Rosario. Kini kasimbagan sa pangapudan kang presidente sa manlain-lain na lugar na inspeksyon ang mga nasambit ng proyekto sa indang nasakupan as i-report kung ini may problema. Igwamanin mga proyekto kan lokal na gobyerno kan naga na in-inspeksyon ning huli sa makulikta na sindaning kabilugan kang project cost. Kaya siguro man kan committee na bako ining mga ghost project as in nasa kalidad ang patrabaho. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nagkaperang mga istruktura kan na PNR sa laog kan Camarines Sur pinag-inspeksyon na. Pinanginutan kan Philippine National Railways PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda ang ginibong pag-inspeksyon sa nagkaperang mga istruktura kan sinambit ng ahensya sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. Ini pinaghibo kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado. Basado sa PNR, ang lakdang na initang animan na personal na maaraman ni General Manager Miranda ang mga istasyon da release asin tulay na pinag-aagihan kan train sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur para masiguro ang kaligtasan asin komportabling pagbiyahe kan mga pasaheros na naglulunad sa PNR train. Inibunga naman kan kasugwan ni President Ferdinand Marcos Jr. sinugo ni General Manager Miranda ang marikas na pagpapakaray kan mga istasyones kan train sa laog kan Camarines Sur. Kabar
Maari na ang istasyon kan train dyan sa Banwaan kan Lupi sa Lupi Viejo tangani man magamit kana mga commuter kabati man ni General o kaibahan man ni General Manager Miranda sa naisagibong pag-inspeksyon iyusinda Engineering Department Manager JP Relieve asin man Engineering Naga Division Chief Jumel Marayag mantang sigun sa PNR target na maibalik ang biyahe gikan sa Naga City sa gudnang Tagkawayan sa probinsya kan Quezon antes na matapos ang 2025. Madali na. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Bar exam na ginibo sa Naga kasudma matuninong Darrell Banyas sa detalye. Naging matrangkilo ang enot na aldaw ka na bar examination sa University of Nueva Cáceres kasuod mga Domingo, September 7. Sa ikapat na pagkakataon, liwat na pili ang universidad sa syudad bilang saro sa mga local testing center sa luwas kan Metro Manila. Dahil digdi, naging higot ang seguridad na pigpa-utob sa palibot ng eskwelahan sa pahingelot kan Philippine National Police. Mientras tanto, igibuhin man ang ikaduwang aldaw kan examination sa September 10. Asin ang huring aldaw man iyon sa September 14. Tangarig tawandalan ang bar exam, ipigsarado ang mga minasunod o ini nakatanaan pang isarado sa maabot na eksaminasyon. Ang Elias Angeles Corner P. Burgos, Elias Angeles Kinastelyuhan, asin man ang General Luna Corner Abilia Extension, Hernandez Corner Abilia, asin ang Bayawa Street Corner Orban Kiburak. Ipigpautob ang one-way road scheme sa sinambit ng mga lugar. Talibag na Bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal nagpasairarom sa Water Search and Rescue Orientation and Demonstration ada Coast Guard Station sa Camarines Sur sa pagiman kan Special Operation Group. Ando 26 na mga estudyante gikan mismo sa University of Nueva Cáceres UNC digdi sa laog kan siyudad Kinaga obheto kanasambit ng aktibidad na makapagduhol nin mga importanteng kaaraman sa mga jóvenes mapadapit man sa water safety survival techniques asinda preparasyon sa kada igwa ni na maritime related emergencies sa paagiman kan lecture asin live demonstration nakakuaan mga partisipanti kan na mga estudyante kan pinagaapod na hands-on experience sa parte kan basic rescue skills arog kan na nata trying rubber boat handling water entry techniques tamang paggamit kan life jacket asin man flotation devices asin mga lakdang tanganimada na makaiwas sa anuman na aksidente sa parte kan tubig. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, madali nang bukasan sa publiko ang bagong Super Health Center sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Sarong proyekto bunga naman kan pagtatarbangan kan na mga opisyalis kana probinsya kan Camarines Sur tangani man mapayuwas ang serbisyong medikal para sa mga residentes urog na sa mga lublob na mga kustali sa nalugar kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Anasambit na nga proyekto hatud ni Governor Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur asin man ni dating Alkalde Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan mas pinapaurogon yan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang pagkakaigwanin atensyon sa salud kan mga namamanwaan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur partikular na sa Banwaan kan Libmanan sa paagiman kan pagpapatindog kan Super Health Center na madali nang matapos. Ang proyekto isinulong sa inisyatibo ni dating Mayor Jess Camara katabangan mga miyembros kan sanggunian panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur. Nangurog na ni Gobernador Elry Villapuerte asin 2nd District Congressman Luigi Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Obheto kani na magatud nin mas marikas
abot kayang serbisyo sa partikan salud kan mga namamanuan partikular na an kapuspalad o mga tios. Sa paagi kan pinagapod na Super Health Center, pinaglalauman na mas pang mapapakusuga an access kan mga panginot na mga serbisyo arog kan health consultation, laboratory test asin iba pang mga pangangaipom medikal kan mga tagadyada sa partikan Libmanan asin 2nd District kan Camarines Sur. Pinaglalauman ang formal na pagkakaigwanin inaugurasyon sa mga masudod na mga bulan asin dakula ang pagtubod kan pamilya Villafuerte asin bada ni dating alkalde Jess Camara na ang proyektong ini magiging importanteng parte kan pagpapaasenso kan health system dyan sa banwaan kan Libmanan. Mayo pong pagkaaram digdi si Mayor Marpil kada banwaan kada Libmanan, kundi ini proyekto ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin ni dating alkalde Jess Camara. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabagang mga barata, nagpaparagos ang preparasyon kan Barangay Santa Cruz, Naga City Parmada sa papabuton na piyesta sa barangay kanda Santa Cruz. Iyo man ada barangay na nakakasakop kanda Naga Metropolitan Cathedral, nasaro sa mga lugar na digdi pinagdudumanan asin binibisita kanda mga bisita na nagpapasiring sa laog kanda syudad kanda Naga pag minaabot ang piyesta. Ninuli kaniya ada mga nasambit na nga opisyal kan nagtalikod na Sabado kabali ana Santa Cruz sa nagpartisipar kada ginibong simultaneous asin man cleaning operation sa parte mismo kan syudad kan Naga, katabang ang 15 organisasyon kan sa indang barangay na nagtarabang-tabang sa paglinig. Ulit na nagtutubod ang mga opisyal kan barangay na kagayunan kan barangay iyo ang kalinigan. Uyan parte kan mga pahayag ni Barangay Captain Matias Felix Largo kan Santa Cruz, Naga City. Particular sabi nindong ano man mga lapat diribuhon kang tandaan ta ang sakoyang barangay bagay yung sentro kang inapod na kasi ributan ano kaya ligyan katedral. O sa aga magka-timing lang na itong kasugan ng city government sa paagi ni Mayor Lenny. Nagkagawa ng inapod na garong memorandum sa mga. Sa aga magkakagawa ng inapod na simultaneous clean up drive. Siguro dapat malilig ang barangay ta. So sa aga makundusa po kita, may pa, siguro sabi mo ni mga research, ginamit ko pati si Gabot sa mga organisasyon ng kalawag ng barangay. Ano po, iguay din ng kingsing na identified ka na mga organisasyon na kung saan pinag-meeting ko na prior ka itong sabi ni Mayor Lenny, nag-undusot na ko kayo ng inapod na plano na so, paano ko malilinigan sa kong barangay. Now, sabi nga ni, ang kalinigan, ito ang kagayunan. Artikan mga pahayag ni Barangay Kapitan Felix Matias Largo kanda Santa Cruz, Naga City. Pagabot sa lado kan traffic, igwanan in mga lugar na pinagdesignar ang mga barangay tanod kung sa insinda, mapusti o malugar sa panahon kanda piyesta tanganing pangatamanan ang pagmantiner kan bulos kan trapiko asin man pasiorden preparado ang gabos kay puan na tabang patinmad sa pagkakana kana mga matabang sa panahon kan piyesta laog kan sa indang barangay sa Santa Cruz, gabos iyan nakahanda na asin mahungit na sana o makakan na sana ang makakatabang kan barangay official sa pagmantiner kan bulos kan da trapiko asin man pas e orden. Uya pa si Barangay Kapitan Matias Felix Largo kan Santa Cruz, Naga City. Mapagandating tig talaga manunugod sa mga traffic sa mga sa mga barangay na bigo ng mga assign na mga lugar kung saan sila maposte the whole day yan, particular sa transaction natin sa profesyon. Ano po? So, nakaprepara naman gabos na mga kaipuang kantamad, pinag-aarilo ko na, pagkakanin na gabos. Nakaplano ng intirong, ano po, pangaring makakitang dakol na problema. So, yun po yan ang mangyayari, for the meantime na
Sa ngunyan, iyo po rin kaaga, iganing sin at ride sa kuyang barangay. Party ken mga paayag ni Barangay Captain Matias Felix Largo kan Santa Cruz, Naga City kung sain pati pagkakan kan mga matarabang sa bulos kan da trapiko asin pasi orden sa panahon kan piyesta preparado na iyo hungit na sana kan mga katabang. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang saindong para barata si Jonel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal Diyos. Salamat po, basta barata sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.